Nanginginig naman na tinanong ni Fane Shima ang demonyo na kung ano daw ba ang kinakailangan ng Panginoon na si Solomon. Ang kanila daw bansa ay handa na ibigay kung ano man ang kanyang mga kinakailangan. Natatawa naman ang demonyo na kanyang sinabihan si Fane Shima na ang kinakailangan lang naman daw ng kanyang Panginoon na si Solomon ay ang mga sakripisyo, kung ito daw ba ay kanyang naiintindihan. Nagkatinginan naman si Kabuto at ang isang lalaki sa isa't isa nang kanilang narinig ang kagustuhan ng demonyo na si Solomon. Agad naman silang lahat na lumuhad sa harapan ng demonyo na kanila itong sinabihan na pakiusap daw na pakisabi sa Panginoon na si Solomon na sasangguni sila sa emperador para palihim na maglagay ng mga bomba sa ilalim ng lupa para magdulot ito ng tsunami at lindol, sila daw ay magsakripisyo ng 50,000 na mga tao upang kanilang ialay sa Panginoon na si Solomon. Natuwa naman ang demonyo sa minungkahi sa kanya, sa ngayon daw siya ay babalik na upang kanyang ipaalam sa kanyang Panginoon ang kanilang pinag-usapan dito. Matapos makaalis ang demonyo si Kabuto naman ay hindi maalis ang kanyang tingin sa portal na dahan-dahan na naglalaho sa kanilang harapan habang ang isa naman ay nanginginig pa rin sa sobrang takot. Samantalang si Fane Shima naman ay inis na inis dahil ang mga demonyo daw ay kumilos ng padalos-dalos sa araw na ito, at hindi na niya matiis ang kanyang sarili at napasigaw na lang ito na pinapawisan, kung hindi dahil hindi pa lubusang nakabangon ang espiritong tagapag-alaga ng kanilang bansa. Hindi daw nila iisipin na makipagtulungan sa mga demonyo ni Solomon. Sabay nagsalita siya sa kanilang lahat na makinig daw silang lahat sa kanyang sasabihin. Ang kanila daw na sakripisyo para ialay kay Solomon ay ang mga buhay ng mga foreigner na sumuko sa kanilang bansa. Ang pagsuko ay ang pinaka-nakakahiya na gawain para sa kanilang bansa. Gagamitin daw nila ang walang kwentang buhay ng mga individual na iyon upang ialay kay Lord Solomon. Samantala makikita naman si Merong Yu at si Lin Chenzo na masigasig na nagsasanay ng pakikipaglaban upang mapaangat pa ang kanilang mga kasanayan kasama ang ibang mga kabilang sa kanilang Qin sect. Nagsalita naman ang ating bida kay Meng Tian habang kanyang pinapanood ang mga disciple ng kanilang Qin sect na nagsasanay na matapos daw ng kanilang expedition doon sa Secret Realm ang kanila daw mga natitirang mga disciple sa kanilang Qin sect ay hindi na tumigil sa kanilang pagsasanay. Sumagot naman sa kanya si Meng Tian na ang lahat daw ito ay dahil sa malaking tulong sa kanila ni Lubo, siya daw ay nagbigay ng magandang halimbawa para sa mga disciple ng kanilang sect. Lumapit naman sa kanilang harapan si Lubo at nagbigay ito ng paggalang sa ating bida maging kay General Meng Tian, kanya daw ginawa ng maayos ang kahilingan ng kanyang kamahalan na gumawa ng magandang formation para sa pakikipaglaban sa mga kalaban, siya daw ay nakagawa ng iilang mga formation para gawin ng mga disciples. At sa ilang sandali inutusan ni Lubo ang mga disciples na maghanda daw sila ng Double Dragon para gumawa ng water formation, agad din naman naglunsad ng Double Dragon water formation ang mga disciples sa ilalim ng utos sa kanila ni Lubo, at hindi lang doon dahil inutusan din ni Lubo ang mga disciples na maghanda daw sila ng Eagle formation, agad din naman naglunsad ng Eagle formation ang mga disciple ng Qin sect. Nagsalita naman ang ating bida kay Lubo na masipag daw ang kanilang pagsasanay ito daw ay humahantong sa mahusay na tagumpay. Siya daw na si General Lubo ay pangungunahan ang pagbantay sa Eastern Coast, ang kanya daw mga sundalo ay mayroon ng sapat na mga merit. Tuwang-tuwa naman si Lubo sa mga papuri sa kanya ng kanyang kamahalan at ito ay nagpapasalamat sa ating bida, gagawin daw niya ang kanyang makakaya upang pangunahan ang kanyang gawain. Sa isip-isip naman nito habang mayroong pagmamalaki sa kanyang sarili na ang kanya daw kamahalan ay pinuri na naman siya, sabi pa nila na ang dati daw na Lubo ay walang utak at hindi ang pinakamatulis na kasangkapan sa shed, ngunit kung mauunawaan lang daw niya ang lahat ng mga sinaunang militar, kung magkaganoon hindi na lang daw panaginip na makukuha niya kay General Meng Tian ang pagiging kanan na kamay ng kanyang kamahalan. Masaya naman na lumapit si Morong Yu na kanyang tinawag ang pangalan ng ating bida habang bitbit niya ang scroll na ibinigay sa kanya ng ating bida noong nakaraan, saad pa niya sa ating bida na lubusan daw niyang pinag-aralan ang aklat ng cultivation na kanyang ibinigay sa kanya noong nakaraan, ito daw talaga ay lubhang pambihirang teksto sa mundong ito. Sinabi din niya na simula daw na ibinigay ng kanyang kamahalan itong scroll at kanya siyang pinayuhan na kalimutan na ang patungkol sa martial art at mag-focus na lang siya sa cultivation. Ang kahusayan daw ng kanyang pagsasanay ay lalong tumaas, handa daw ba ang kanyang kamahalan na bigyan pa siya ng karagdagan ng kanyang mga gabay. Makikita naman ang scroll na hawak-hawak ni Merong Yu na bigla na lang nadagdagan ang mga kasulatan. Dahil pala nilagyan ito ng ating bida ng kanyang sariling aura upang iukit dito ang iba pang mga kasulatan upang pag-aralan ni Merong Yu, saad pa niya kay Merong Yu na matapos daw niyang mapagdalubhasaan ang mga basic na mga kaalaman nito,
ay agad niyang pag-aralan ang patungkol sa Qi refining na may kaugnayan sa paggamit ng Qi ng langit at lupa upang palakasin ang kanyang katawan at kaluluwa, na nagpapahintulot na sumasalamin sa lahat ng bagay sa mundo. Dinagdag pa ng ating bida na ang cultivation daw ay hindi makakamit ng iilan lang na araw, at kapag naunawaan na daw niya ang lahat ng mga pangunahing kaalaman, magpapadala daw siya ng advance na mga pamamaraan upang tulungan siya sa kanyang karagdagang pag-unlad. Dahil sa mga sinabi ng ating bida ay makikita si Merong Yu na nagliwanag ang kanyang sarili na tuwang-tuwa sa ibinigay na gabay sa kanya ng kanyang senior, sinabi pa niya sa ating bida na nagpapasalamat daw siya sa kanyang senior dahil sa kanyang ibinigay sa kanya na mahalagang regalo, sinisiguro daw niya na hindi niya bibigwin ang expectation ng kanyang senior para dito. Sa ilang sandali makikita sa harapan ng ating bida sila Meng Tian at Merong Yu kasama ang mga maraming disciple ng Qin sect na kanilang pinupuri ang ating bida. Sinabi pa ng karamihan ng mga disciple na sisikapin daw nilang magsanay ng mabuti upang maging katulad sila ni General Meng Tian at ni Lubo. Natuwa naman si Meng Tian sa sipag ng disciple ng kanilang sect, at nasabi na lang niya sa kanyang sarili na ang mga batang henerasyon daw ngayon ay talagang kakilakilabot kasama ang masigasig na pagsisikap, natitiyak daw niya na ang lakas ng kanyang kamahalan ay manunumbalik ng napakalaki. Hindi na daw magtatagal makakabalik na sila ng kanyang kamahalan sa immortal realm doon sa vanquish ang celestial demons. Samantala makikita naman ang pagmumukha ni Jiuying na mayroon itong malalim na iniisip dahil halata sa kanyang mukha na ito ay labis nga nagselos sa kanyang mga nakikita sa kanyang harapan. At hindi na nga ito makatiis at agad niyang hinawakan ng isang kamay ng ating bida na kanya itong sinabihan na dahil ang kanyang master daw ay tinuruan ng mga mortal ng teknik na ang Qi refining, maari daw ba na personal siyang gabayan ng kanyang master, at ang ating bida naman na nagulat sa biglang paglapit sa kanya ay masyado itong nainis kay Jiuying. Dahil doon kanyang binyantaan si Jiuying sa pamamagitan ng pagpapalabas ng aura sa kanyang kamay, sabi pa niya kay Jiuying na siya daw ay isa lang beast na nagiging mapangahas, kung hindi daw niya gagampanan ang kanyang mga tungkulin na maghanap ng mga lihim na kaharian mapipilitan daw siya na kanyang alisin sa kanyang katawan ang kanyang kaluluwa. Si Jiuying naman na nakarinig sa pagbabanta sa kanya ng ating bida ay umiiyak, dahil masyado daw nakakatakot ang kanyang master. Habang nasa gilid si Jiuying na kanyang dinadamdam ang mga sinabi sa kanya ng ating bida. Lumapit naman sa ating bida sila Merong Yu at si Lin Chenzu. Sinabi pa nila sa ating bida na dahil nabanggit daw ng kanilang kamahalan ang patungkol sa lihim na kaharian, ayon pa nila na bago daw ang pagtatag ng sekta ng Qin, mayroon daw isang mahiwagang kaharian na hindi na-explore ng Asher Academy at War Academy. Ang pasukan daw ng lihim na kaharian na ito ay nakatago sa malalim na bundok sa likod ng kanilang academy. Iniisip daw nila na ang kanilang kamahalan ay interesado ba sa lihim na kaharian na kanilang nabanggit sa kanya ngayon. Ayon pa ni Lin Chenzo na ang kaharian daw na ito ay medyo mahiwaga, ang pasukan nito ay lumilitaw at naglalaho ng paputol-putol na parabang nangangailangan ito ng isang lihim na pamamaraan upang may palabas. Kahit na ang mga elders ng kanilang academy ay hindi kayang buksan ang lihim na kaharian, kahit na kanila ng pinag-aralan ng mahabang panahon magpasa hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakitang paraan upang buksan ang lihim na kaharian. Bigla naman nagsalita sa harapan ng ating bida si Lubo. Sinabi pa niya sa kanyang kamahalan na labis daw niyang kinalulungkot na hindi niya nakasama sa nakaraan na misyon ng kanyang kamahalan. Kung makakasama daw siya sa panahon na ito ngayon, gagawin daw niya ang kanyang makakaya upang pagsilbihan ang kanyang kamahalan. At kung papayagan daw siya na siya na mismo ang maghatid sa kanyang kamahalan doon sa lihim na kaharian sa likod ng bundok, ang ating bida naman na nakikinig sa minungkahi sa kanya ni Lubo ay napapaisip, sabay kanyang inutusan sila Lin Chenzu at si Lubo na sila daw dalawa ang manguna sa kanilang daanan para tumungo doon sa lihim na kaharian na kanilang nabanggit sa kanya. Dinagdag pa sa kanila ng ating bida na ngayon daw ay pupunta sila doon sa lihim na kaharian at nais din niya na makita mismo ng kanyang mga mata ang lihim na kaharian. Sa ilang sandali makikita ang ating bida sa likod ng bundok na naglalakad kasama sila Lin Chenzu at si Lubo, pero wala silang kaalam-alam silang tatlo na sa kanila palang likod ay sinusundan sila ni Jiuying. Naiinis naman na nasabi ni Jiuying sa kanyang sarili habang tinitingnan niya silang tatlo na patuloy sa paglalakad papunta sa lihim na kaharian na sa bawat oras daw nakasama ng kanyang master si Lin Chenzu, kailangan daw niya silang bantayan dahil hindi niya hahayaan na makuha muli sa kanya ni Lin Chenzu ang kanyang master. At habang patuloy silang tatlo na naglalakad na pinapangunahan ni Lubo, ay nasabi na lang ni Lubo sa kanyang sarili na simula daw na pumasok siya dito sa gubat na may layo na 3 milya upang kanilang marating ang lihim na kaharian.
Ang kanya daw tungkulin dito ay gabayan ang kanyang kamahalan upang ligtas na makarating sa kanilang destinasyon. Samantala makikita naman si Jiwing na patuloy na sumusunod sa kanilang tatlo at upang hindi nila siya mahalata ay nagpanggap siya bilang isang halaman. Matapos ang kanilang mahabang paglalakad ay sa wakas nakarating na sila kung saan ang pintuan ng lihim na kaharian. Sinabi pa nilang dalawa sa ating bida na ang nasa kanila daw harapan ngayon ay ang pintuan papasok sa lihim na kaharian. Ngunit mayroon itong barrier na nakasil sa pintuan kung kaya mahirap nila itong buksan. Wala naman sinayang na oras si Lubo dahil agad niyang binalutan ng makapal na aura na apoy ang kanyang sandata upang atakihin ang barrier sa pintuan ng lihim na kaharian. Sinabi pa niya na kahit itong barrier sa kanilang harapan ngayon ay hindi mapipigilan ang kanyang gagawin na atake, sabay hinampes na nga ni Lubo ang barrier sa pintuan ng lihim na kaharian gamit ang kanyang atake na tinatawag na Military Formation Heaven's Breaker. Ngunit sa hindi niya inaasahan walang epekto ang kanyang ginawang atake sa barrier sa kanyang harapan, bagkus siya pa mismo ang tumilapon dulot ng kanyang ginawang atake. At kanya na lang nasabi habang iniinda ang pinsala na hindi daw niya inaasahan na masyado daw palang malakas ang inilagay na barrier dito sa pintuan ng lihim na kaharian. Si Vincenzo naman habang kanyang tinitingnan ang barrier ay kanya na lang nasabi na ang barrier daw na ito ay hindi basta-basta na masira gamit lamang ang normal na malakas na atake, kinakailangan daw nilang mag-isip ng ibang paraan upang matagumpay nilang masira ang barrier. At mayroong biglang naalala si Vincenzo dahil ayon daw ng kanilang Asher Blue Academy research, na itong sinaunang pintuan ng lihim na kaharian na itong sirang stone tablet daw ay maaaring isang susi upang mabuksan itong pintuan. Samantala makikita naman ang ating bida na nagpapalabas ng makapal na aura sa kanyang buong paligid upang buksan ang pintuan ng lihim na kaharian. Sa kanya naman isip-isip na sa totoo lang daw itong lihim na kaharian ay naglalaman ng masaganang spiritual na mga enerhiya. Kung kanya itong magawang maabsorb ang lahat ng mga enerhiya na dumadaloy dito, tiyak na tataas ang antas ng kanyang cultivation. At inatake na nga ng ating bida ang bato sa kanyang harapan gamit ang Immortal Arts Restoration, dahil doon makikita ang bato sa harapan ng pintuan ng lihim na kaharian na pinatamaan ng ating bida na ito ay nag-react, manghang-mangha naman si Vincenzo at si Lubo sa kanilang nakita dahil ang sinaunang lihim daw na kaharian ay dahan-dahan na nagbukas. Maging si Jiwing na nanunood sa ginawa ng ating bida sa kanilang likod ay hindi mapigilan ang kanyang sarili na mas lalo pang humanga sa kanyang master. Dahil nagawa daw masira ng kanyang master ang barrier ng lihim na kaharian nang wala man lang kahirap-hirap. Sinabi pa sa kanila ng ating bida na itong barrier daw dito sa lihim na kaharian ay ginawa upang gamitan ng immortal technique, natural lang daw na ang mga ordinaryong tao ay hindi nila itong magawang masira, sa tingin daw niya na ang master na gumawa nitong lihim na kaharian ay isa ring cultivator katulad niya. Sabay kanyang sinabihan si Jiwing na nagtatago sa kanyang gilid na kung bakit daw ba ito sinundan sila at nagtatago. Plano daw ba nito na magtago na lang dyan at walang gagawin? Si Vincenzo naman ang kanyang nakita si Jiwing na sinundan sila ay kanya itong nilapitan. Saad pa niya kay Jiwing na inis na bakit hindi daw ito sumunod sa ibinigay sa kanya na utos ng kanilang master na manatili lang siya doon sa kanilang sect. Si Jiwing naman na kampante na tinitingnan si Vincenzo ay kanya din itong sinabihan na kung ano naman daw ang pakialam niya dahil ang kanya lang naman daw trabaho ay protektahan ng kanyang master kahit anumang oras. Dagdag pa niya na wala daw itong karapatan na magalit sa kanya. Sabay lumapit si Jiwing sa ating bida at malambing niya itong sinabihan na kung mayroon daw ba itong kinakailangan sa kanya. Sabihan lang daw siya ng kanyang master kung ano ang kanyang mga kinakailangan dahil walang alinlangan na kanya itong gagawin, at natitiyak din niya na mas magagamit pa niya siya kumpara sa dalawa nilang kasama. Sumagot naman sa kanya ang ating bida na kung gusto daw niyang gampanan ang kanyang trabaho, pumunta na ito sa kanilang unahan at mag-scout sa kanyang paglalakbay sa loob ng lihim na kaharian. Dahil sa ibinigay na utos sa kanya ng ating bida ay agad itong nagpalabas ng kulay lila na apoy sa kanyang kamay, sundan lang daw siya ng kanyang master at siya na ang bahala ang manguna sa pagpasok sa loob ng lihim na kaharian. Sa ilang sandali nakapasok na nga sila sa loob ng madilim na lagusan sa lihim na kaharian. Mabuti na lang na pinangunahan sila ni Jiwing na nagtataglay ng kulay lila na apoy bilang kanilang pansamantala na liwanag sa loob. Nagsalita naman si Jiwing sa ating bida na wala daw siyang nararamdaman na panganib dito sa loob, sabay kanyang sinabihan si Vincenzo na ang kanya daw bang ibinigay sa kanila na impormasyon dito sa lihim na kaharian ay tama. Sumagot lang naman si Vincenzo kay Jiwing na inis na huwag daw silang gambalahin dito sa loob ng lihim na kaharian. Maaring mayroon daw ditong mga kaluluwa at mga halimaw na nakakalat.
Dinagdag pa ni Vincenzo na ang kanila daw mga kalaban ay nakatago lang sa dilim kung kaya huwag nilang hayaan na buksan ang kanilang mga depensa. Si Lubo naman ay tinawag niya ang pansin nilang lahat, dahil tingnan daw nila ang kanilang unahan, dahil mayroon siyang nakita na labasan sa kuweba. Sa ilang sandali nang nakalabas na sila sa kuweba ay manghang-mangha ang tatlo dahil masyado daw maganda dito sa labas ng kuweba, dahil punong-puno daw ito ng peach blossoms, at ang mga petals nito ay parang umuulan. Hindi daw nila inaasahan na mayroong lugar dito na kahintulad sa fairyland sa ginta ng kabundukan. Nagtataka naman si Lubo habang nakapikit dahil bakit daw ang fragrance ng Peach Blossom Valley dito ay masyadong malakas. At nang pagmulat ng kanyang mga mata ay laking gulat niya sa kanyang mga nakita, dahil pala bigla na lang tumaas ang sandata nito maging ang ibon na lumilipad sa itaas ay muntik pa nitong matamaan. Tuwang-tuwa naman si Lubo nang kanyang pinagmamasdan ang kanyang sandata at hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mamangha at mapasayaw sa nangyari sa kanyang sandata. Ang kanya daw sandata ngayon ay isa ng divine weapon, simula daw ngayon siya ay isa ng invincible sa mundong ito. Samantalang ang ating bida naman at si Jiuying ay makikita na naglalambingan, sinabi pa ng ating bida kay Jiuying na kapag kasama daw niya dito ang kanyang minamahal sa ganito kaganda na paraiso ay pwedeng-pwede na sila magsama dito ng panghabang buhay. Sumagot naman sa kanya si Jiuying na gusto daw niya ang mga sinabi sa kanya ng kanyang kamahalan. Si Vincenzo naman ay namumula ang kanyang mukha na kinikilig dahil balak na siyang tikman ng ating bida. Sabi pa ni Vincenzo sa ating bida na kung balak na daw bang gawin sa kanya ng kanyang kamahalan ang ganoon na gawain, siya daw na si Vincenzo ay hindi pa handa sa ganitong bagay. At wala nang nagawa si Vincenzo at kanya na lang ipinikit ang kanyang mga mata na kanyang hinihintay ang mga labi ng ating bida na dumampi sa kanyang mga labi. Sa realidad naman ay makikita ang ating bida na napahawak na lang sa kanyang ulo nga naiinis sa mga ginagawa ng kanyang tatlong mga kasama, na nahulog sa ilusyon. Sabay naghanda ito ng isang teknik upang ibalik sa realidad ang tatlo na nahulog sa ilusyon. Ang ilusyonaryong kaharian daw na ito ay kumonsumo ng malaking halaga ng espiritual na mga enerhiya. Gumagamit ito ng bulaklak ng peach bilang carrier. Ito ay nagtatago ng espiritual na enerhiya sa mga talulot upang lituhin ang isipan ng mga tao. Ngunit hindi maitago nito ang pagiging ilusyon nito. At pinakawalan na nga ng ating bida ang kanyang teknik na tinatawag na Immortal Arts Illusion Breaker Seal upang manumbalik na sa normal ang kanyang tatlong kasama na nahulog sa ilusyon. Sigaw pa ng ating bida na huwag daw nilang subukan na linlangin siya na kanilang Panginoon. Dahil doon makikita ang tatlo nga na patigil sa kanilang ginagawa at kanilang napagtanto na hindi daw pala totoo ang mga nangyari sa kanila kanina. Hiyang-hiya naman si Vincenzo sa kanyang ginawa kanina, at kanya na lang nasabi na parang mayroon daw gumugulo sa kanyang kamalayan. Samantala si Jiuying naman ay kahit bumalik na ang kanyang kamalayan ay hindi pa rin niya matanggap na doon lang natapos ang kanyang paraiso na iniisip kanina, at sinusubukan pa niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang mahulog muli sa paraiso na ilusyon na kanyang nakita kanina. Ang ating bida naman ay wala na lang nasabi sa maruming iniisip nitong demonyo. Si Lubo naman ay agad na lumuhad sa harapan ng ating bida at ito ay humihingi ng patawad dahil siya daw ay nabigo na makita ang ilusyon at kinakailangan pa ng tulong ng kanyang kamahalan. Inaako daw niya ang malaking kamalian na ito at kanyang tinatanggap ang ibibigay sa kanya na kaparusahan ng kanyang kamahalan. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na huwag daw niyang sisihin ang kanyang sarili, dahil ang cultivator na may gawa nitong ilusyon ngayon ay mayroong extraordinary na kakayahan. Ito daw ay tumuntong na ang kanyang lakas sa Golden Core Stage, ang espiritual na kakayahan ng tao na iyon ay natural lang na mahihigitan ang kanyang kakayahan. Sabay tumingin sa kalangitan ang ating bida at kanyang sinisigaw na huwag na daw magtago ang cultivator na may gawa nitong ilusyon, hindi na daw niya kinakailangan na gumawa pa ng ganitong walang kabuluhan na panlilinlang. At bigla, mayroong lumitaw na isang nilalang galing sa kalangitan sakay-sakay sa isang malaking isda na espiritual na enerhiya. Patulang sabi pa niya sa kanilang lahat na simula daw noong sinaunang panahon ang mga pantas ay karapat-dapat na makaramdam ng kalungkutan na iniiwan lamang ang kanilang pangalan sa mga memorya. Dinagdag pa niya na itong lihim daw na kaharian na ito ay masyadong tahimik na umabot ng 1,000 taon, sila pa daw ang kauna-unahang mga bisita ang nakapasok dito, ang lalaki pala na ito ay si Levi na umabot na ang lakas sa Golden Core Stage. Gulat naman na tinanong ni Lubo na kung siya daw ba si Levi na ang cultivator na ipinatapon, habang ang ating bida naman ay seryoso na kanyang tinanong si Lubo na kung sino daw ba si Levi. Pinaliwanag naman ni Vincenzo sa ating bida na itong si Levi daw ay isang makata galing sa Tang Dynasty,
Ang kanyang talento ay hindi pangkaraniwan at ang kanyang mga tula ay naipasa sa mga panahon na popular, hanggang sa panahon na siya ay pinuri bilang isang makata na walang kamatayan. Dinagdag pa ni Vincenzo na kilala din daw siya bilang isa sa pinakamahusay na swordsman. Matapos ipinaliwanag ni Vincenzo ang patungkol kay Levi ay agad naman itong bumaba hawak-hawak ang kanyang espada upang kanyang atakihin ang ating bida. At nang tumama na sana ang kanyang atake matagumpay naman itong nadepensahan ng ating bida ang kanyang atake, at kitang-kita sa kanilang paligid ang malaking pagsabog dulot ng kanilang salpukan. Maging ang lupa na kanilang kinatatayuan ay nagkabitak-bitak, at sila Jiuying nga nanunood lang sa salpukan nila ng ating bida ay hindi kinaya ang malakas na pressure ng kanilang atake. Sa isip-isip naman ng ating bida habang kampante niyang sinalag ang atake sa kanya ni Levi, na ang tao daw na ito ay nagtataglay ng Golden Core Stage, hindi daw niya inaasahan na makatagpo siya ng ganitong nilalang dito sa loob ng lihim na kaharian. Matagal na daw na panahon noong mayroon siyang nakaharap na ganitong nilalang.